Tako, eto mga babayan, mukhang lalabas na po no ang taong kinatatakutan nito pong si Sara Duterte. Eto po bang tao na to ang magpapabagsak po kay Sara Duterte, mga babayan, dahil siya po ngayon no ay ihaharap na po no dito po sa House Committee on Justice. At ito pong tao na to, mga babayan, ay hindi po basta-bastang tao. Dahil ito pong tao na to na lalabas sa impeachment trial po ni Sara Duterte, mga kababayan, no, ay isang tao na mayroon pong mabibigat na ebidensyang hawak laban po kay Sara Duterte. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito mga babayan, ito na nga ba ang kinatatakutan ni Sara Duterte, mga babayan, ang taong magpapabagsak sa kanya dahil ipapatawag na po at haharap na at lalabas na, mga babayan, ang taong magpapabagsak di umano kay Sara Duterte at magsisiwalat no ng mga itinatago po niya. Okay, so yan, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga subscribers natin dyan at sa lahat ng mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At ang palagi nating hiling, 1 view, 1 like po sana sa ating video. At hinihiling ko rin, mga babayan, na suportahan nyo rin po no, yung isang channel natin. Nandiyan po sa ibaba yung link. Pakisubscribe na rin po at nag-upload na tayo dyan ng mga reaction video natin, no, yung mga ibang topics nandiyan po sa channel na yan, mga kababayan, right? Okay, so eto na mga kababayan, no, eto pong tao na to, no, si Ramil Madriaga ay pahaharapin na po sa impeachment hearing ni Sara Duterte, mga kababayan. Iimbitahan ng House Committee on Justice ang umano'y dating aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa impeachment hearings laban sa Vice Presidente, mga babayan. Kung maalala natin, no, kinasuhan po itong si Madriaga. At siguradong sasabihin ng mga DDS dyan, mga babayan, no, na nagsisinungaling si Madriaga, mga babayan. Sigurado po yan. Pero ang tanong, mga babayan, ano-ano nga ba no yung mga isisiwalat nitong si Madriaga na kaabang-abang, mga babayan? No, dahil kung maalala natin, marami pong pinasabog ito at sinasabi nga rin nila no na hindi po yang kinatatakutan ni Sara Duterte. Bakit daw po matatakot yan si Sara Duterte, mga babayan? Sino ba yan si Ramil Madriaga? May kaso nga yan. Pero sino ba nagkaso, mga babayan, kay Ramil Madriaga? Diba si Harry Roque? Dahil po may mga isiniwalat siya, mga babayan. Ngayon, kung hindi po siya kinatatakutan, no, ni VP Sara Duterte at wala naman talagang laman yung kanyang mga sasabihin, mga babayan, bakit po kaya siya kinasuhan? Yan po yung tanong natin. Bakit po kaya kinasuhan ito pong si Ramil Madriaga, mga babayan? No, may mga nalalaman po ba kaya talaga siya? Na dapat pong malaman ng taong bayan, mga kababayan? No, ito, panoorin natin yung video na to. Right? Let's go. To be able to test his credibility as well. No, kasi syempre mabibigat po yung mga paratang na binanggit po niya sa kanya pong mga affidavit. No? And yan kaya po iimbitahan si Ramil Madriaga, mga babayan, no, para malaman talaga kung totoo ba yung kanyang mga sinasabi. We would want to know kung meron bang ibang mga corroborative evidence that currently exist doon po sa kanya pong mga binabanggit doon. No? So, that would be it. Tapos pangalawa, syempre, siya din ho yung nagtuturo nung implementation po ng misuse of confidential funds, supposedly. So we would want to see yung pong chain of the custody of the cash from the bank to particular officials of the OVP, and ito po mga sinasabing mga katulad po ni Mr. Madriaga na confidential agent. So we would want to be able to test all of it.
It is something that can be considered by the committee. So we will vote on it probably. But very important to clarify na yung po meron actual custody and jurisdiction on Mr. Madriaga today is the court that is hearing his serious crime against him. No? So very important ho na mag-coordinate po kami with them and they have to agree that detention can be transferred. Siyempre, kailangan din natin tanongin kay Mr. Madriaga kung gusto rin ba niya nga mailipat ng kustodiya. Yon, mga kababayan, no? So, ito daw pong si Madriaga ay maraming nalalaman, mga kababayan. Kaya po siya iimbestigahan. No? Kaya po siya kasama doon po sa impeachment hearing dahil marami daw po siyang nalalaman tungkol po dito sa mga ginagawa nila VP Sara Duterte during the term pa ng dating Pangulong Duterte. Okay, so balikan natin ngayon ito pong balita na to kung ano-ano ba yung mga nalalaman nitong si Madriaga para po siya imbitahan ng Committee on Justice, ng House Committee on Justice, mga babayan. Kasi kung maalala natin, doon sa mga impeachment complaint kay Sara Duterte ay ginamit po yung mga statement netong si Madriaga, yung mga naging pahayag po niya ay ginamit po doon bilang ebidensya. Okay, bilang ebidensya laban po dito kay Sara Duterte. Okay, so ito po yung balita na yan, mga kababayan. Panoorin po natin ito, alright? Let's go. Para mas maliwanagan tayo, para mas malaman natin. Ano-ano nga ba itong mga nalalaman ni Madriaga? Kasi mahirap nga naman, na basta paniwalaan na lang yung mga sinasabi po netong si Madriaga. 'Di ba? Kailangan po may mga matibay na ebidensya diyan, right? Let's go. Pero attorney, if I may, let me get now down to the brass tacks dun sa affidavit na pinirmahan niya nung November 29. 29, yeah, 29. He had several assertions in his affidavit. I'm wondering if you can prove these assertions kasi among them Actually, ito po yung sinasabi nila na kinatatakutan ni Sara Duterte, Ito pong mga statements na to, mga babayan. Kaya nga po siya kinasuhan netong si Sara Duterte dahil di umano para matakot si Madriaga, para umatras o iatras yung kanyang mga statement. Pero sabi po tuloy daw po itong pagtestigo ni Madriaga at paninindigan niya yung kanyang mga testimonya laban po dito kay Sara Duterte, yung kanyang mga pasabog, mga babayan. Actually, hindi lang to kay Sara Duterte, mga babayan. Dahil dun po sa kanyang mga statement, kasama po etong dating Pangulong Duterte. 'Di ba kung maalala natin? So ito po, panoorin natin ito, mga babayan. sinabi niya, may dinalang 2 sasakyan ng DepEd pa ginamit containing several duffel bags of up to 30 plus million each. And these were distributed to various places, Laguna, isang comedy bar, pati sa office ng Ombudsman. Does he have anything with which to prove these allegations or assertions? Whether it's photographic or video or I don't know, GPS time links, anything that could back this up. Actually, tinanong ko rin po yan. Ang sabi niya, lahat ng operation na ginagawa niyan to, kumukuha siya ng mga pictures using his cellphone. Pero nung maaresto siya doon sa kaso ng kidnapping, 3 mobile phone niya kinumpiska ng mga pulis at iyon nakasurrender sa RTC Manila. Na hanggang ngayon hindi naman siya ginamit ng prosecution as evidence to prove yung relationship sa kidnapping. So darating yung time mabubuksan natin yung mobile phone na yun at siguro makukuha natin yung mga pictures na sinasabi niyang pag-iiwan ng pera sa mall, kung saan siya, kasi mahilig siya mag-picture pati daw yung mga Chinese sa mga paramilitar. Okay, so ito, mga babayan, siya mismo ang nagpipicture. At ilalabas niya mismo, sabi po dito, yung mga picture po na yan. 'Di ba? Ang problema, mga babayan, ang tanong dito, yung po kayang mga 18 Marines, ilalabas nila mismo sa sarili nilang cellphone yung mga pictures na yan. Na sinasabi nila, na yung mga picture na yun ay ang ebidensya. So kung si Madriaga, mga babayan, ay malakas ang loob na ilalabas itong mga picture na to. Ito po kayang mga Marines, kaya nilang ilabas yung mga picture na yun, mga babayan, na ma-authenticate
no, na ma-authenticate na sila mismo, na cellphone nila mismo yung ginamit sa pagpicture na yon, mga kababayan. Okay? Yun po yung malaking tanong dyan. Kaya-kayang patunayan ng mga Marines yun. Kasi kung ito si Madriaga, sinasabi niya, kaya niyang patunayan eh. Yung kayang mga Marines na sinasabi kaya-kaya nilang patunayan yun. Yun yung malaking tanong dyan, mga kababayan. Di ba? Sa loob ng Bataan Property, may mga pictures daw siya nun. Mhm. Sabi ko siyempre, madaling magsabi, pero kailangan natin ng proof. Kaya lang masyadong mabilis yung pagkakataon ngayon. Yung phone is still in the custody ng RTC. Pero pag pumasok na siguro dito yung issue ng national Ito. security, baka masampi na yan, ma-forensic yan at makita talaga natin kung sino mga ka-text niya, Yan. kung kanino mga numbers ang Yan. nandoon. At sinasabi niya, lahat nitong mga sinasabi niyang mga numbers na to ni former President Duterte, naka-save sa kanya yan. Nako, eto mga kababayan, yari na. No, kasi kung yung mga cellphone po ni Madriaga na yan, no, ay mapo-forensic, yan po ay magagamit bilang matibay na ebidensya. No? Matibay po na ebidensya yan. Lalo't yan pong cellphone na yan, pagmamay-ari po ni Madriaga. Di ba? Ang problema, no, sana naman, no, yung cellphone na yan, hindi po natamper. Diba? Sana naman yung cellphone na yan, yung cellphone pa rin ni Madriaga. Baka mamaya, alam nyo na. Diba? Money works, mga kababayan. Tuloy natin. Number ng iba pang mga nag-uutos sa kanya, yung mga text messaging nila, nandun daw lahat sa 3 mobile phone niya. Iba-iba kasi In ang phone niya custody of the RTC. So Yes, at RTC po. we're supposing or we're assuming that these should be intact. Tama ho ba? Yes, Tama. yes, Tama. hindi naman siya na forensic examination So, hindi siya napabuksan. In fact, he will use that dun sa defense niya sa kidnapping. And siguro kung talagang magkakaroon ng opportunity, masapi na yan, mga forensic examine yan, makikita daw natin lahat doon ng mga sinasabi niya. Yari. Doon sa mga lakad niya na madalas siyang mag-take ng picture talaga sa mga operation niya. Yun ang importante. Itong grupong allegedly called Yan yung mabigat na ebidensya, mga kababayan. Oh, laban dito kay Sara Duterte. Pag lumabas po yan, wala na. Finish na. Diba? ISIP, Inday Sara is my president. Is this true? Is this a... Yes, actually, hindi yan talagang eksaktong pangalan yan yun lang yung talagang parang name na ginamit nila. Iba talaga Parang front lang. Nasa SEC siya na-verify namin, but not Inday Sara. It is ISIP Pilipinas. Oh, It ISIP was Pilipinas, registered pero allegedly siyang national convener talaga. Siyang national convener. Sino pang ibang prominent people ang kasama niya dyan, attorney? Dito sa Ano- ISIP. Sino iba pang mga prominent people, politicians ang kasama niya dyan? Ang sabi niya, nung ginawa Organized niya ko ng ibang klaseng movement, syempre may mga kilalang tao na kasama ka dyan. Dahil ikaw hindi ka naman masyadong kilala Yung ang sabi niya is that mga kasamahan, naging classmates ni Pipi sa College of Law San Sebastian. Aha. Particularly, isang nabanggit niya sa affidavit, yung Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Isa yan sa mga kasama niya sa grupo. Ang convener siya, tapos co-founder ata si Attorney Kilala. Base doon sa mga pictures na nakita ko, sa mga awarding nila, recognition ng mga works nila doon sa ISIP na yun, ISIP Pilipinas. It is registered sa SEC, na-check namin. Sir, tapos the amounts that were cited in the affidavit, Yun ang masaklap dun. Registered pa sa SEC. Diba? Pwedeng i-backtrack sino yung mga kasama dun, mga babayan. Pwedeng ma-check sino yung mga convenor nun. No? Ito po ay pwedeng gawing mga ebidensya. Kasi kung lahat ng mga sinasabi ni Madriaga ay magtutugma, mga babayan, wala na. 'Di ba? Wala na. Kasi lahat po ng ebidensya, lahat ng statement ni Madriaga magtutugma, mga babayan, yan po ay napakalakas na ebidensya laban kay Sara Duterte. Lalo na't sinasabi dito na yung cellphone po, no, ay nasa korte. O hawak po nila, hindi hawak ni Madriaga. 'Di ba? Naka-secure yung cellphone, mga babayan. Okay? So, kung naka-secure yung cellphone na yon, mga kababayan, hindi po yan magagamit ni Madriaga
para i-edit or ilabas yung mga documents o yung mga files po na nandoon o yung mga data na nandoon sa cellphone na yon. 'Di ba? So kung yung cellphone na yon, mga kababayan, ay lalabas, no? At ma-authenticate na kay Madriaga talaga at mafo-forensic po. Yung sinasabi nga natin kanina. Mafo-forensic siya, mado-double check siya kung ano talaga yung mga nilalaman nun. Wala na. No? At yan ay gagamitin sa impeachment kay Sara Duterte, especially doon po sa mini hearing, mini trial kay Sara Duterte. Wala na. No, wala na. Finish na si Sara dyan. Diyan pa lang, mga kababayan. Yari na siya dyan. With you have I think a 33 million in one particular letter C, 1 billion pesos cash inside Supergandia. Grabe. How do we know this to be to be an accurate accounting of the money involved? Kasi ang malaki-laking pera to 1 billion. Actually, tinatanong ko rin yan Siyempre, sobrang laki niyan. Sabi ko, binubilang mo ba? Binubuksan mo ba? Kumukuha ka ba? Ang sabi niya, may mga pagkakataon mismo na pag binigay sa kanya yung kotse na may susi, sinasabi na kung magkano laman yan, o 1B yan, o 800 yan, or 80 yan. Sinasabi sa kanya yung amount. Let's say may bag drop. Kung iiwan niya sa mall, alam niya yan. At sabi pa nga niya, attorney, siyempre, intel naman ako, pag naglapag ako ng susi sa gulong, didistansya lang ako, titingnan ko kung sino yung kukuha. So, nakikita ko, minsan mga tao ni BP, minsan related sa ombudsman, basta alam ko yung amount kasi sinasabi sa akin. Tapos yung dinidescribe pa nga niya yung mga duffel bag, paano mo nasabing 30 o 35 yan o 40? Attorney, siyempre binubuksan ko yan. Pag maluwag ang pera, yung duffel bag na yan, alam ko yan, naglalaro sa 30. Pag siksik talaga yun, naglalaro sa 50 yan. Kasi binubuksan ko naman. Ako talaga nag-ahatid, sabi niya. Marami siyang binanggit na mga places kung saan nag-ahatid. Siyempre, as lawyer, hindi naman tayo basta naniniwala agad. In fact, habang ginagawa niya yung installation niya, sinusulat niya, ako na yung nagko-cross-examine sa kanya Diba? Parang mahirap kasi maniwala sa kwento lang. Kailangan natin masuportahan niya. Pero, ang unang in-establish muna namin dyan, yung connection niya kay VP Sara, nakita ko yung Facebook niya, tapos yung mga photo na pinadala from the family, talagang nagtrabaho siya sa pamilya ng mga Duterte. Binigit pa ho yung Pangulong Duterte dito sa paragraph 22. Although mukhang through a call lang, ang sabi niya, this delivery was later verified through a call from President Duterte himself who confirmed that the vehicle was received by those two men whose names I can no longer recall. But how is he certain that this was the President himself who made the call? Actually, sabi niya, pag nakuha mo yung phone ko, may code ako sa number ni former President. Ang tawag namin, ang code ko sa phone niya, I think MC. Yung iba daw CM, siya ang code MC. So, talagang nagre-report siya talaga kay former President Duterte, sabi. Ano sa yung code? Ano po yung SP? Ang code niya is, kasi pag CM, City Mayor, pag MC, binaliktad daw niya. So, yung iba daw sa code sa phone is CM, sa kanya daw MC. City Mayor. Dati, yes, dati. Code nila yun Okay. So attorney, hindi to katulad nung kay Bicoy. Hindi naman siguro. Testimony ni Bicoy di ba? Meron pa daw tato sa likod. Doon daw yung bank account, etc. Actually, yung ginawa po namin yan, sir, yung kanyang handwritten notes na sinamarize niya tong kwentong to, nakatabi sa amin yung sulat kamay niya. So, bukod sa affidavit na to, meron siyang sulat kamay. I had 2 sets nung salaysay niya na pinag-join lang namin yung statement. Para talagang sa kanya galing to, inayos lang namin into an affidavit form. Nakailang visit kami dyan since October last week. I think second week ng October, nagsisimula na kami dumalaw dyan. And I heard kanina yung pagdalaw doon ni BP sa Annex 2. Actually, confirm yung pagdalaw doon. I think twice. Yes, confirm. Pagdalaw sa... Confirm na. Yung pagdalaw sa Annex 2, it is confirmed. Yari. Ni VP Confirm po yan. what's the story behind that? Why is a VP still visiting this person, your client? Why is the VP still visiting him? And when was the last time? Well, ang alam kong pag-visit nangyari yung isa sa November. Hindi ko lang alam kung magkasunod sa November, pero November this year? We have verified, this year. We have verified information na dumalaw doon si BP. Minsan naman yung kanyang USEC, si Joyce dapat. Meron silang pinalabas na plan doon is that yun daw ang mga anak ng detainee pag-aaralin ng Office of the Vice President. Something like that.
Pero hindi daw bumaba si Caramil noon para humarap kay VP Sara. Ayaw niya humarap. So, pero confirm yung visit na yun. We have checked at may mga nagsabi-sabi mga BJMP guards. Validated namin from other sources na talagang dumating si VP Sara doon. Attorney, so it is on the record sa BJMP. Yung Hindi ko lang alam kung na-record nila, pero we have Because lahat ng, confirmed. all the visitors will be recorded, right? Yes, especially hindi naman lawyers, pwedeng- may record Especially siya, pero high-profile visitor, Oo. VIP. except high profile kung nire-record nila sa logbook, I doubt, hindi ko alam. Pero kami, lahat ng visit namin nandoon, pati yung notary public nag-visit, naka-logbook kami. Meron kaming ID, pinipicturean nila yan. And during the meeting, pinipicturean nila kami. I doubt lang ho kung gagawin nila yan kung nandun si VP Sara. Pero confirm po yan. Marami yung BJMP guards na nagsabi sa amin na dumalaw doon. Yes, pero of course, attorney, you understand we can't go by hearsay alone, right? Kailangan meron Yes, sanang yes, written record. Pero kahit dumalaw siya, sinasabi niyo, attorney, Bishop of Madriaga. siya ang dinalaw. Actually, may mga... Si Madriaga, ang dinalaw ay mga ibang detainees. Oo Alam ko nga. na ho yung At ayaw sinasabi niya humarap. isang detainee na yun. Hindi, May isa pang high kinausap ba profile niya? detainee ho doon na nakapulong, ha? No, did they have a chance to talk? Si VP Saro sa si Madriaga. Hindi... Kasi malaki ang BJMP detention facility na yan eh. Yung Pwede annex naman to... talaga sabihin nila, Okay, so yung pinag-uusapan na lang dito mga babayan is yung yung pag-visit po ni Sara Duterte doon po sa BJMP. Okay, so ang concern natin dito, no, ano nga ba ang hawak na itong si Madriaga, mga babayan, no, para siya po ay katakutan, no, netong si Sara Duterte pagdating po sa impeachment. Diba? So, yan, no? Ano masasabi nyo po dyan, mga kababayan, ha? Gandito na lang muna ang ating video ngayon. Muli, maraming salamat sa lahat ng mapatuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Bobs TV. Peace. I'm out.